Sa mga magulang dito o sa mga may karanasan sa pag-aalaga ng bata. So, hindi lang magulang, kundi yung may karanasan sa pag-aalaga ng bata. May mga pagkakataon na nagbibigay tayo sa kanila ng mga instructions, mga utos, like mga do's and don'ts. For example, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin ito, or else ikaw ay mapapahamak. No? Yun po sa Biblia, ang tawag doon ay covenant of works. Makikita natin yung pattern na iyon kay Adan. So, yun mismo ang madalas silang ginagawa bilang parents. Nagbibigay sila ng mga instructions sa kanilang mga anak. At ang madalas naman na ginagawa ng kanilang mga anak, lalo na kung nag-i-edad ito ng mga 3 years old, 5 years old, or even 10, or kahit sa mga 12 or mga teens na nag-i-explore sila, and sometimes or oftentimes, hindi nila nakoconsider yung commandments ng kanilang mga parents o kanilang mga guardian, and so sila ay nagdi-disobey, and as a result, sila ay napapahamak. Siguro nung tayo ay bata rin, naranasan din natin ito. Kaya tayo, sa may mga sugat dito, may mga peklat. Siguro pag tinitignan natin iyon, ito yung magbibigay sa atin ng alaala o marka ng ating mga disobedience. So, mga marka na hindi natin pagsunod sa ating mga magulang or mga guardian. Gayun pa man, makikita natin na hindi ang kautusan. At the end of the day, yung bottom line, kaya nangyayari yun sa atin, hindi yung kautusan yung totoong may problema. Yung problema ay nasa sa atin na tumatanggap noon at hindi iyon ino-honor. Ang problema ay mayroong natural na pagkahilig sa puso ng tao na gawin mismo ang taliwas doon sa commandment. However, tayo na mayroong mga bagong puso, sinasabi natin, no? Tayo ay Christians. So, ibig sabihin, ang ina-assume natin, tayo ay mayroong mga bagong puso. So, what is God expecting of us? Ano yung inaasahan sa atin ng Diyos? Wala nang iba kundi yung pagsunod at yung pagmamahal natin sa Diyos. Sabi ni Kristo mismo sa sulat ni Juan, if you love me, you will keep my commandments. So ano yung opposite nun? If you will not keep my commandments, therefore, you don't love me. You don't love me. Ngunit ang realidad ay hindi tayo nagiging perpekto sa pagsunod nito. Gayon pa man, may solusyon si John sa ating teksto ngayon kung paano natin ito i-deal. And sometimes kapag, hindi ko alam kung nadaanan nyo na ito sa inyong devotion, individual devotion, family devotion, itong 1 John 2:1-2, sabi doon, di ba, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And sometimes, yung emphasis natin, pag tayo binabasa natin itong verse 1, ang bilis nating palipasin. Ang bilis nating i-ignore. At lumalaktaw tayo kaagad doon sa verse 1b. Verse 1b, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Pero hindi natin masyadong dinadwell or ini-expose itong first phrase, yung these things I have written to you so that you may not sin, upang hindi kayo magkasala. So sa ating pagpapatuloy, sa ating serye ng first epistle, ito ay pangatlo na po natin, sinimulan niya ang chapter 2 by calling si John, tinawag niya yung kanyang mga recipients nung kanilang time. Sabi niya, my little children. So, isang endearment ng isang spiritual father who wanted to communicate his love and affection sa kanila. John is letting the love of God the Father overflow through him toward the people under his care. And then sinabi ni John, I am writing these things to you. Itong these things na ito yung pinreach natin nung nakaraan. Ito yung sulat ni John noong chapter 1 verse 1-10. So these things I have written to you
Ito yung mga sinabi niya noong nakaraan. And then John expresses his purpose and goal sa kanyang sinulat sa first chapter. At yung goal and the purpose is in order that you may not sin, upang hindi kayo magkasala. Hindi sinabi ni John na dapat perpekto na ang lahat ng mga Christians ngayon. Rather, ang mga Christians ay dapat mayroong effort pag-strive toward perfect and holy living, even though they will not attain it fully in this life. We must pursue holiness. We must still pursue perfection. Be perfect, for your heavenly Father is perfect. Naalala ko nung nagkwentuhan kami once ng isang pastor, ang pangalan niya ay si Pastor June Balanon sa SGCC. Dito lamang yun sa may Golden City, yung kanilang church. He asked me a question. Sabi niya, do you agree na hindi na dapat pang magkasala ang mga Christians? So of course, sa perspective ko, parang madali lang naman siguro sagutin yung question. And of course, ang sagot ko ay yes, hindi na dapat pang magkasala ang mga Christians. Dahil yung statement niya na ito, nung ito ay kanyang inutter din sa ibang tao, it causes him great parang controversy doon sa mga nakapakinig nito sa kanya. And so, yes, hindi na dapat magkasala ang Christian. Dahil kung ang sasabihin natin ay no, ibig sabihin, we affirm the opposite. At ang opposite ay, dapat tayong magkasala. So, ang question, dapat ba tayong magkasala? And the answer is, of course, no. Hindi dapat. And then we affirm John sa kanyang purpose. Do not sin. Write these things to you, I write, or we write these things to you so that you may not sin. And so John is communicating the same thing. Sinabi niya that Christians should stop committing sin and must resist the temptation of thinking na normal lamang para sa isang Christian ang magkasala. Ang Christian life, yes, we affirm na hindi isang buhay na perpekto sa anumang kasalanan, ngunit ito rin ay hindi isang buhay with complacency or buhay ng pagiging complacent. Kaya isa sa mahalagang pagsusuri sa atin, sa ating sarili ngayong umaga, ang tanong na ito, what is my attitude toward my own sin? Not the sins of others. What is my attitude toward my own sin? Dahil yun yung thrust ni John. Do not sin. I write these things to you so that you may not sin. And so kung tayo, ang isa sa mga recipient din nito, spiritual recipient. Dahil historically, sa church in Ephesus ito, no? Different churches sa Ephesus. Dahil ang banal na Espiritu din ang author nito, tayo din ay implied na ito ay naka-address din sa atin. And so, importanteng question yun, what is my attitude toward my own sin? Pinagtatakpan ko ba ito? Minamaliit ko ba ito? Kinukonsinti ko ba ito? Gumagawa ba ako ng dahilan para dito? Tunay ba akong nakikipaglaban dito? Pinapatay ko ba talaga ito? May mga kasalanan ba akong tinatangi or tinitignan ko na ang lahat ng uri ng kasalanan, maliit man or malaki, ay karumaldumal at kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Dahil para kay John, ang taong lumalakad sa liwanag ng Diyos ay hindi isang taong walang kasalanan, kundi taong seryoso sa attitude niya sa kanyang kasalanan, sa pagpatay nito, sa pag-iwas nito, at sa pag-pursue ng Christian holiness. Kaya niya inumpisahan, no, sa chapter 1 ng God is light. Ito ay para tignan natin ang liwanag ng Diyos sa kanyang salita birang pattern ng ating Christian living. God is light, and so sa last preaching natin, only in God's light do we see light. Only in God's light, according to His Word, we know kung ano yung realidad, kung paano tayo makagain ng knowledge, at kung paano tayo mag-act. But of course, John did not only give us the goal, binigyan niya rin tayo ng kapanatagan,
if in case we are not able to meet that goal. Kung sa chapter 1 ay pinakita ni John ang pangako ng kapatawaran para sa mga nagko-confess ng kanilang mga kasalanan, sa chapter 2 verses 1 to 2 naman ay ipinakita niya ang legal at makatarungang basehan kung bakit maaaring patawarin ng Diyos ang mga makasalanan. So sabi ni John, again, basahin natin, do not sin, but if anyone does sin, committed sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. And so, ang mensahe po natin ngayong umaga ay sa Tagalog, humayo ka at huwag nang magkasala. Ngunit kung ikaw man ay magkasala, huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat may Kristo ka. Sa English, go and sin no more. But if you do, you are not without hope because you have Christ. Dahil tayo ay nabubuhay sa isang henerasyon kung saan maraming uri ng kasalanan ang hindi lamang tinotolerate, kundi sineselebrate pa. May mga content creators na ginagawang sexual objects ang mga kababaihan para lamang sa mga views for profit sa Facebook. Ang rainbow na sumisimbolo ng tipan at biyaya ng Diyos ay hinahijack at ginagawang bandera ng pride o pagmamataas. Ang mga sanggol sa loob ng sinapupunan ay tinuturing na hindi pa tao, kaya para sa marami ay katanggap-tanggap lamang silang patayin. Ang mga sa kabilang banda naman, ayaw mag-anak. Ang mga antinatalist na tinatrato ang pagkakaroon ng anak bilang isang inconvenience at gastos lamang sa halip ng isang pagpapala mula sa Diyos. At marami pa pong ibang anyo ng pagre-rebelde laban sa disenyo ng kalooban ng Diyos na hindi lamang ginagawa, kundi ipinagmamalaki pa. This is what happens when people abandon the light of the truth in exchange for sin. Napaka-timely ng ating teksto upang ipaalala sa atin na maging seryoso sa kabila ng mundo na umiibig sa kasalanan at pinagmamalaki ang kasalanan. I believe na napaka-timely nitong mensahe natin na ito upang i-remind tayo, bawat isa, na maging sensitibo at huwag maging complacent sa sin. Hindi, of course, hindi para maging legalist, kundi tawaging kasalanan. Maging malinaw lang sa atin na tawaging kasalanan ang isang kasalanan. Ang paglabag sa kautusan ay tawaging kasalanan. Sa isang mundong minamaliit, binibigyan ng katuwiran at pinagdidiwang ang kasalanan, tinatawag tayo ni John na makita ang kasalanan ayon sa pananaw ng Diyos. Again, ayon sa liwanag ng Diyos. Pinag-aralan natin last week, yung anthropology. Upang malayo tayo sa complacency at hindi tayo magkasala. And so may makikita tayong dalawang punto sa ating pag-aaral ngayon. Una, sin is a serious problem. Ang kasalanan ay isang seryosong problema. Ngunit sa pangalawang punto, Christ is the sufficient solution. Si Kristo ay sufficienteng solution sa problema, sa seryosong problema ng kasalanan. I believe magandang opportunity ito sa atin para ma-review at mapaalala sa atin kung ano ang definition din ng kasalanan. So matagal na nating hindi nagagawa ito, pero sige, define natin ang sin. Makikita natin sa 1 John 3 verse 4 ang pinaka-straightforward na definition ng kasalanan. Sabi dito, whoever commits sin, commits lawlessness. Sa madaling salita, sin is lawlessness. Hindi ma-define yung sin kung walang law. Sabi ni John Piper, sin is man's refusal to submit to God's law. That is God's word. Ito medyo mabigat itong sinabi ni John Piper, sin is insubordination to God. End quote. An insubordination is a willful disregard and refusal to submit to a rightful authority. Ito yung tahasang pag-disregard sa otoridad na aware tayo na dapat nating gawin or sundin. Again, alam natin
na dapat nating sundin pero tahasan nating disregard. At nabanggit ni John ang term na commandments sa verse 3. And by the way, ito yung first time na ginamit ni John ang term na ito sa kanyang epistle. And by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Sabi niya, if we come to know Him. Ibig sabihin nun, yung knowledge natin sa Diyos ay hindi hiwalay sa kanyang kautusan. True knowledge is not separated from His commandments. Now, these commandments, sa konteksto natin ngayon, hindi po ito limited sa 10 commandments or moral law. Or else, maraming excuses ang, for example, ang LGBT community. Dahil wala naman sa 10 commandments, ang pwedeng makipagrelasyon daw ng kapwa nila gender. So malinaw na itong commandments na ito hindi lamang limited sa 10 commandments. Bagkus ito po ay tumutukoy sa lahat ng sinabi ng scriptures. Again, yung proposition ni John, balikan natin yung God is light. Ito ay tumutukoy sa lahat ng sinasabi ng scriptures from Genesis to Revelation. Thy word is the lamp unto my feet. The word of God is the lamp unto our feet and the light unto our path. So once na pinatay natin yung ilaw, naggaling mismo sa Diyos yung kanyang salita, paano magkakaroon ng lampara yung ating mga paa at liwanag yung ating mga dinadaanan? The commandment of God is the wisdom of God. And so kung isa-shut down natin ang commandment ng Diyos, hindi natin ito i-regard or wala tayong mataas na pag-regard dito. Wala tayong mataas na pag-regard sa wisdom ng Diyos. So all of scriptures, sola scriptura, this includes the imperatives, indicatives, principles, and implication sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And so isa sa layunin ko ngayong umaga ay ipanumbalik tayo at remind sa seriousness and ugliness ng sin. Naobserbahan ba natin mga kapatid na kapag pinag-uusapan natin ang moral law, tulad ng huwag kang papatay, yung nirecite ni Brother Steven kanina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, mabilis lang natin sabihin, habang pinapakinggan natin yun, mabilis lang natin sabihin sa ating mga sarili na, okay ako sa 10 Commandments, I am not a adulterer anymore, I am not a murderer anymore, hindi ako nagnanakaw ng property ng iba, we are not as guilty as the murderers, thieves, robbers, and adulterers. But what about the commandments na hindi moral issue? Hindi moral yung issue. Halimbawa, kapag sinabi ng scripture na train up a child in the way he should go, at bigyan dapat sila ng tamang disiplina. Ngunit bilang magulang, for example ako, hindi ko ito ginagampanan. So napakalinaw ng verdict ng Diyos sa akin. Ako ay nagkasala doon if I am being intentionally, even unintentionally. Because I have no regard in the Word of God, therefore, it follows na hindi ko rin itataguyod yung aking mga anak sa kaayusan. I will not train him the way he should go, but rather the way he would, the way my child would. Pero malinaw yung sinasabi ng scriptures, to train them according to the standard of Scripture. Kapag sinabi ng Scripture that if your brother sins against you, go talk to him, at hindi natin ito ginagawa, malinaw din ang verdict ng Scripture that we sin. Kapag sinasabi ng Scripture na forgive one another at pinipili nating magkimkim ng galit, poot, bitterness, unforgiveness, malinaw din ang verdict ng Scripture that we sin. Kapag sinasabi ng Scripture na seek first the interest of your brother, at mas inuuna natin isik ang interest natin, tayo again ay guilty sa disobedience. Kapag sinasabi ng Scripture, love is patient and kind, ngunit impatient tayo sa ating kapatid, tayo ay nagkakasala. Kasama na rin dito ang mga compromises ng ating pananampalataya, gaya ng pag-appropriate ng gender pronoun sa isang transgender woman. For example, tinatawag natin silang ma'am
kahit biologically male sila. Again, the verdict of God according to His Word is tayo ay nagkasala. At marami pa pong iba. At tumitindig ako sa inyong harapan ngayon, mga kapatid, hindi upang magbalinis. I stand guilty in the presence of the Lord this morning. At sa totoo lang, habang inaaral ko itong passage na ito this week, lalo kong nakikita na hindi ako qualified na maging mouthpiece ng Diyos at magsalita tungkol sa kaseryosohan ng kasalanan sapagkat ako rin ay bumabagsak sa standard na ito. Pero salamat, no, sa kapatawaran ng Diyos at sa katuwiran ni Kristo, Christ the righteous. Sabi ni John, I believe na sapat yun para tumindig ako at ipangaral ang katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, kaya may kasalanan dahil may violation sa commandments. And I think isa sa problem natin pagdating sa ating attitude toward our sin, dahil matagal na tayong Christians, at least yung marami sa atin, well, there is a distinction in the gravity of sins, ay nakakalimutan natin na ang point ni John is not merely about sin itself. Although binanggit niya, of course, yung sin, but if we look at the bigger picture, hindi lang ito yung punto ni John. Kaya nga, again, ibabalik natin ito doon sa proposition na God is light. So the point of John is not merely about sin itself, but about how perfect the lawgiver and judge is. Because as Christians, we are to behold the light of God in His Word. Isa pa sa mga problema natin ay mas sensitive tayo sa kasalanan ng ibang tao kaysa sa sarili nating mga kasalanan. Kapag nagkakasala ang iba, hirap tayong mag-forbear at magbigay ng biyaya sa kanila. Ngunit kapag tayo ang nagkakasala, napaka-gentle natin sa ating mga sarili. Madalas tayo nagbibigay ng excuses like, tao lang ako at imperfect. As if yung reason na to, mga kapatid, as if yung reason na ito ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Again, let's examine ourselves. Itong reason ba na ito, na tao lang ako, sa tuwing tayo ay nagkakasala, is this something na katanggap-tanggap sa banal na Diyos? Imagine, humihingi ka ng tawad sa Diyos, nagre-repent ka, at nananalangin ka, Lord, sorry, nagawa akong kasalanan ngayon, tao lang ako. Mabilis tayong makakita ng pagkukulang ng ibang, ngunit mabagal nating makita ang sarili nating mga pagkukulang. Mabilis tayong magpataw ng hatol sa iba, ngunit mabilis din tayong magbigay ng excuses para sa ating sarili. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos. Again, the message of John, do not sin. You, do not sin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para bigyan ng mas mataas na priority ang pagsusuri ng kasalanan ng iba. Ang sabi ni Kristo, tanggalin muna natin ang malaking troso sa ating mga mata. Sa book ni Warren Wiersbe, nakita ko to sa National Bookstore. Itong book ni Warren Wiersbe, siya ay four-pointer Calvinist. But regardless, sabi ko, buklatin ko nga tong book na to. Of course, nakabalot yon sa National Bookstore. Pero praise God, dahil may e-book naman tayo. Isa doon sa mga sections ng binasa ko sa commentary niya sa 1 John. 1 John 1-2, may senaryo siya na binigay. Ang pangalan ng book ay Be Real. Okay? Again, may caution kapag babasahin natin siya dahil siya ay four-pointer Calvinist. Pero sabi niya doon sa kanyang senaryo, an angry church member asked his pastor, "Why do you keep preaching to us about sin? After all, sin in the life of a Christian is different from sin in the life of the unsaved person." Sabi nung angry church member. Nag-reply yung pastor, sabi niya, "Yes, it is different. In fact, it is much worse." It is much worse. Now, bakit much worse ang sin ng believer kaysa sa unbeliever?
Hindi dahil may kahatulan na nag-aabang sa Kanya. Alam natin na wala na tayong kahatulan. Mga kapatid, it is much worse because the believer knows more of God's character. He knows more about God's law. He is informed about the precepts of God. He has received the grace, the benefits, the indwelling of the Holy Spirit. He possesses the Scripture. He has experienced Christ's saving work. Therefore, when a Christian sins, he sins against the knowledge of God and his privileges that an unbeliever does not possess. Kung hahamakin ako ng mga tao sa labas, parang walang masyadong dating. No? Pero kung hinahamak na ako ng sarili kong anak, malaking, medyo sobrang laki ng dating nun. In the same way, if we are sons of God, then yung treatment natin sa sin ay set apart, cut above the rest sa kung paano ito tinatrato ng mundo. Hindi pareho. Tanging ang mga Christians lang ang binigyan ng kakayahan na seryosohin ng kasalanan dahil sa banal na Espiritu na nananahan sa kanila. And so there is a necessity sa pag-highlight natin ng commandments ng Diyos. Dahil ang mga ito, again, ay reflection ng kanyang perpektong liwanag at kabanalan. Again, the goal of John is Christ-likeness. Ano ba yung nature ni Christ? No sin. And that's the goal of John. Do not sin. Because Christ hates sin. And we are called to be Christ-like, therefore we are also to hate sin. Sin is an abomination sa Diyos. So John wants us to take sin seriously. Hate it. To be disgusted by it. Pandirian ito. To have zero interest and delight in it and pleasure in it. Kamuhian ang kasalanan. Another thing that we should also put into consideration, kung bakit kailangan seryosohin ang kasalanan or seryoso yung attitude natin toward sin, ay dahil ito ay nagdudulot ng misery and despair. Na-observe nyo ba mga kapatid na sa tuwing kayo ay nakakakomit ng kasalanan, ito ay nagdudulot sa inyo ng despair, ng anxiety, ng misery, ng matinding kalungkutan. Dahil ang kasalanan ay hadlang sa true fellowship sa Diyos at sa isa't isa. No wonder why sinabi ni John sa chapter 1 verse 4, napaka-foundational talaga nung chapter 1 ng first epistle of John. These things we write to you that your joy may be full. Nakita niyo ba yung pattern? 1 verse 4 tapos chapter 2 verses 1. We write these things to you that your joy may be full, sa chapter 1, and then I write these things to you so that you may not sin. Yun, na-notice nyo yung difference? Bakit kapag may kasalanan, walang joy? Walang joy. John doesn't want us, ito yung pamamanik ni John sa kanyang mga readers in the first century. John doesn't want us to be miserable because of sin. He wants us to be joyful. And that will only happen if we take sin seriously. If mayroon tayong mataas na pag-value sa batas ng Diyos. And so, therefore, we also hate sin. If we recognize and call sin as it is and avoid it. Let's stop rationalizing sin. O baka hindi naman ako nagkasala. Baka hindi naman ako nagkasala or nakakommit ng kasalanan. No. Mga kapatid, hindi ang pag-pursue ng sinlessness, baka isipin natin na masyadong mabigat ang standard ng Diyos. Again, we are members of the new covenant. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Hindi natin sinusunod ang kautusan ng Diyos upang tayo ay maligtas. Bilang members of the new covenant, tayo ay ligtas na. And so, tayo ay may pagmamahal na sa Diyos. At kung totoo yun, babalikan na naman natin yung sinasabi ni Juan na kung totoo na mahal natin si Kristo, we will keep
His commandments. And so, hindi ang pag-pursue ng sinlessness, ang pag-obey ng commands, ang pag-pursue ng holiness ang nagnanakaw ng ating tunay na kagalakan, kundi ang kasalanan. Ito yung tunay na thief and robber ng ating kagalakan kay Kristo. Inaagaw ng kasalanan ng ating tunay na kapayapaan, katiyakan ng kaligtasan, even yung assurance of salvation, fellowship natin sa Diyos at pagiging pakinabang even sa gawain ng Diyos sa Kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, again, seryosohin natin ang ating kasalanan dahil kapag seryoso tayo sa isang bagay, mas nagiging faithful tayo sa pagtugon at pagganap nito, of course, sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi ba ganun yung realidad na kapag seryoso ka sa ginagawa mo, seryoso ka sa isang tao? May kasabihan nga, di ba, na kung mahal mo yung isang tao, hahamakin ang lahat, masunod lamang siya. Yun ba yun? Anyway, no? Basta yun yung thought. At kung mahal natin ang Diyos, hahamakin din natin ang lahat, including pag-resist ng sin. And so para sa ating unang punto, the problem of sin is serious because it is contrary to the character of God. Primarily, it is contrary to the character of God. Again, God is light. In Him, no sin, no darkness at all. And since we have been called to be like Christ, we too must live with a clear aim, purpose, not to sin and to hate it, not merely for the sake of avoiding sin itself, but because of our love for God and our joy in pursuing holiness. If we truly love God, we will refuse to sin, trusting in His grace. Sa Tagalog, seryoso ang problema ng kasalanan dahil ito ay taliwas sa karakter ng Diyos. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. At dahil tayo ay tinawag na maging kagaya ni Kristo, dapat din tayong mamuhay na may malinaw na layunin na huwag magkasala at kamuhian nito. Hindi lamang para maiwasan ang kasalanan mismo, kundi dahil sa ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kagalakan sa pagpupursige sa kabanalan. Kung tunay nating iniibig ang Diyos, tatanggihan natin ang kasalanan ng may buong pagtitiwala sa Kanyang biyaya. So for our sin to mortify, let us put to death the sin of being selective about sin. Ano ba itong kasalanan na ito? Ano ba itong kasalanan na sin of being selective about sin? Ito yung attitude na tinatrato ang ilang kasalanan na parang okay lang na makomit dahil mas magaan sila kumpara sa ibang kasalanan. Kung natatandaan ninyo, sa first point natin, inilatag ko doon na we sometimes have this tendency or attitude dahil hindi naman tayo murderers, adulterers, thieves, and therefore, ipapagpag lang natin doon and then, yun lamang yung ituturing natin na mabigat and then, some of the sins like compromises at yung hindi moral yung issue, tinitignan natin ito as maliit kumpara doon. So we have that attitude or tendency. While nire-recognize natin, hindi ba Kuya Jordan, pinag-aralan natin yan sa church discipline, na may mga degrees naman talaga yung sin. Yes, hindi natin dine-deny yan. May degrees and gravity ang kasalanan. Ito yung mga binanggit ko kanina na mas matindi yung pagpatay kaysa sa matinding galit. Ngunit, ang mas madalas nating pagkakamali, just because sin is lighter than other sins, iniisip natin na okay lang makomit yung lighter sins. And I believe, isa sa mga slippery slopes, sabihin ng slippery slope, dumudulas, nahuhulog sa ganitong tendency. Isa sa mga slippery slopes ng pagiging selective natin sa kasalanan, ay nagiging selective na rin tayo sa ating confession. Dahil ito yung attitude natin sa ating sin, selective tayo, mayroon tayong tinitignan, oops, malaki to, oops, ito, maliit to, therefore, ito lang yung dapat kong i-confess, therefore ito, hindi ko masyadong i-confess.
tayo na ngayon ang nagiging standard kung ano lamang yung dapat nating ikumpisal at ihingi ng tawad sa Diyos at sa kapatid. Tandaan natin mga kapatid, hindi sinabi ni John, confess only your immoral sins. Ang sabi ni John, confess your sins. Hindi niya rin sinabing, I am writing these things to you so that you may not commit immoral sins. Ang sinabi ni John, so that you may not sin. Take note, singular. Hindi kayo magkasala kahit isa. Pinapakita lang ni John yung kanyang pagiging seryoso sa kasalanan. At ito yung nais niyang i-reinforce sa ating mga konsensya ngayong umaga. Kung talagang self-conscious tayo sa karakter ng Diyos at sa pagmamahal natin sa Kanya na ating lawgiver at judge, wala tayong kasalanan na dapat itangi. Wala dapat tayong kasalanan na dapat na tinatangi. We are all aware, mga kapatid, na walang kasalanang napakaliit sa ating paningin na nalulugod ang Diyos. Handaan natin yun. No matter how little we think about a particular sin, again, balikan natin, in Him, no darkness at all. Sabi ni John. And so, walang maliit na kasalanan sa perspective natin na sa perspective ng Diyos ay nakakalugod or nakalulugod. Kung sa tingin mo ay maliit lamang ang kasalanang iyan, tandaan mo na sa paningin ng Diyos, ito ay karumal-dumal sa Kanya, kinamumuhian niya. Hindi ko na-quote yung exact verse dito, but God's eyes are too pure to behold evil. At hindi lang yan mga kapatid, yung tinuturing mong maliit na kasalanan, bilang gospel cure natin, namatay pa rin si Kristo para iligtas ka sa kasalanan na yan. Salamat sa Diyos dahil hindi siya selective sa pag-deal niya sa ating mga kasalanan. No, ang unfair natin, tayo, even mga believers na tayo, we have the tendency to be unfair sa pag-treat natin sa ating kasalanan. To be selective about sin, but God, He treated sin as it is. Matay si Kristo kahit sa kaliit-liitang kasalanan na tinitignan mo na hindi mo na kailangan i-confess. Imagine if Christ only died for the majority of our sins and left even one sin for us to pay for ourselves. Imagine. Okay, sige. Sabihin ng Diyos Ama, susugo ko si Kristo para mag-alay ng kanyang buhay at tubusin kayo sa majority ng inyong kasalanan except one. At yung isa na yun yung pagbabayaran ninyo. And let's see if kaya ninyong pagbayaran niyon. The question is, would our sacrifice, would our payment for that particular sin, single sin, kakarampot, kumupit ka lang siguro ng piso, would our sacrifice and payment for our sin be sufficient? Mga kapatid, one sin is all it takes to send us to hell for eternity. Isang kasalanan lang ay sapat na para dalhin tayo sa impyerno. Hindi natin kayang bayaran kahit isang kasalanan, walang makasalanan ang may kayang bayaran ang sarili niyang kasalanan para sa kanyang justification. Kaya ang ginawa ni Kristo ay binayaran niya lahat. At wala siyang itinangi. Wala siyang itinira. Nakatiting na kasalanan. Jesus paid it all. And so all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Kaya if this is true, and if we grasp this reality, no, wala rin tayong karapatan na maging selective sa ating pagtingin sa kasalanan. Kung lahat ng kasalanan ay kinakailangang bayaran ng dugo ni Kristo, wala tayong dapat ituring na maliit
o malaki, seryoso, at hindi dapat masyadong seryosohin. Ang lahat ng kasalanan ay sapat na mabigat upang dalhin si Kristo sa krus. At si Kristo ay sapat na makapangyarihan naman upang bayaran ang mga kasalanan ito. So mga kapatid, let this be our gospel cure. So nilagay ko yung sin to mortify and gospel cure sa first point. That's kind of weird sa aking preaching structure, pero doon ako dinala ng banal na Espiritu sa aking preparation. At dahil sa seryosong problema ng kasalanan, binigyan pa rin tayo ni John ng kapayapaan at kapanatagan if in case tayo ay magkasala. John knows, no? Okay, inuutusan niya yung kanyang congregation, do not sin. But he knows in his heart of hearts. At tayo din, alam din natin sa ating mga puso na hindi natin ma-achieve ito. Nevertheless, hindi rin pwede na hindi natin i-pursue yun. Sabi ni John, if anyone sins, Jesus, unahin ko muna yung verse 2 bago yung verse 1b. Jesus is the propitiation of our sins. Sa mga hindi familiar sa meaning ng terminology ng propitiation, ito po yung pagpawi ng galit at puot ng isang individual. Pag sinabing propitiation, ito po yung pagpawi ng galit or pag-remove ng wrath. For example, galit ako kay Popoy lang, for example, and then si Popoy come to me, and then he reconciles to me, and then nagbigay siya ng peace offering, and then after ng peace offering na yon, kami ay nagbati. So, ganun po yung picture ng propitiation. Sa ginawa ni Kristo, yung namatay siya sa cross, yun ay we believe yun ay ultimate expression ng propitiation, na pagpawi ng puot ng Diyos sa kasalanan. Natatandaan ko, nung ako ay bago pa lang sa Reformed Theology, madalas kong pinapakinggan si Paul Washer. Isa sa mga tumatak sa akin na sinabi niya sa mensahe niya doon, ano ba title nun? Shocking Youth Message. Sabi niya, the greatest problem of man is that God is good. And so, we may ask the question, paano ito naging problema? Again, problema ng tao ay Diyos ay mabuti. Di ba? Sa unbelieving world, Diyos ay mabuti. Sineselebrate nila ito. And so, they also celebrate sin. Dahil sa ganong klaseng complacent na pananaw sa kabutihan ng Diyos. So, paano daw ito nagiging problema? Ito ang kanyang sagot. Kung ang Diyos ay tunay na mabuti, kailangan niyang kamuhian ang masama. Kung ang Diyos ay tunay na matuwid, kailangan niyang parusahan ang kasalanan. Kung ang Diyos ay tunay na banal, hindi niya maaaring palampasin ang kasamaan. So we may ask, so what's the problem with that? Ang malaking problema ay walang mabuting tao. Wala ni isa. Lahat tayo ay masama. At kung tayo ay masama, what do we deserve sa harapan ng Diyos? Do we deserve love? Do we deserve mercy? No. What we deserve is the wrath of God. His righteous indignation. And this is the backdrop against which we come to understand yung termino ng propitiation or the doctrine of propitiation. God's propitiating grace. Mga kapatid, God's wrath was supposed to be upon us all. Yung galit at puot ng Diyos sa mga mananampalataya was supposed to be upon us all. Ibig sabihin, yung mga hindi mananampalataya, nasa kanila sila yung object ng galit at puot ng Diyos sa atin na mga mananampalataya na supposed to be. Nandoon tayo sa ganoong kalagayan, but instead of receiving the full force of God's righteous wrath, it was satisfied through the sacrifice and death of Jesus Christ. Christ absorbed. Alam niyo yung sponge, no? Lahat tayo naghuhugas ng plato.
Sponge, nag-absorb ito ng tubig. Imagine niyo yung tubig, yun yung wrath ng Diyos, and then ina-absorb niya. Christ absorbed all of His Father's wrath against sin. He became a curse for us. And for our sake, God made Christ to be sin who knew no sin. Naging kasalanan siya. So that in Him, we might become the righteousness of God. At hindi nagtatapos doon ang lahat. After napawi ni Kristo ang galit at puot ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, at matapos siyang mamatay at nabuhay, umakyat siya sa langit, hindi upang pabayaan na lamang tayo sa ating mga nais gawin at mag-worship na lang every Sunday. Umakyat siya doon, hindi pabayaan tayo. Rather, He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father as our advocate. As our advocate. Ang picture naman ng advocate, pinakita ko yung picture kanina ng propitiation. Ang picture naman ng advocate, for example, dalawang magkaibigan, and then yung kaibigan mo ay mayroong natatanggap na paninirang puri laban sa iyo. And so, ang gagawin ng kaibigan mo is, no, hindi ganun. Hindi ko siya kilalang ganun. Mabuti siya sa akin. Ginawa niya ako na mabuti. Siya ay masunurin sa kanyang magulang. Siya ay mabuting tatay. Siya ay mabuting asawa. Yun ang ginagawa ng isang advocate. Kaya sabi ni John, if anyone sin, even one single sin, yung example ko kanina, yun yung ginagawa ni Kristo. Christ is our advocate with the Father. Tapos, hindi pinutol ni John, nilagyan niya ng napakagandang qualification. The righteous. Christ, the righteous. Si Kristo bilang advocate natin, every time we sin, hindi niya deny ang ating mga actual sin sa presensya ng kanyang Ama. Lahat tayo, again, nagkakasala pa. Pero ang sabi ni John, if in case you sin, you have an advocate with the Father. And so si Kristo na nasa kanyang trono, every time we commit sin sa ating sanctified state, tandaan natin na hindi dinedenay ng ating Panginoong Kristo ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Sinasabi niya sa kanyang Diyos, Father, okay lang yon, immature pa kasi siya. So, hindi ganon, i-justify ni Kristo ang mga mananampalataya dito sa lupa. Hindi niya rin ito ginagawan ng excuse. Let's hear John Piper. Sabi niya dito, Christ, our attorney. So yung advocate ay attorney. And His portfolio is His propitiation. Kapag nasa judge's seat ka, pag ikaw ay attorney, mayroon kang daladalang mga ebidensya, right? Na nagpapatotoo na ang tao is either, siyempre, kung ikaw yung attorney, panapatunayan mo na, ang tawag dito, innocent, yung iyong ina-advocate. So Christ, our attorney, our advocate, and His portfolio evidence is His propitiation. He stands before His Father in heaven, and every time we sin, He does not make a new propitiation. Ibig sabihin, sa tuwing tayo nagkakasala bilang mga believers, hindi siya bumababa na naman ulit para ialay yung kanyang buhay at bayaran na naman ulit. Bilang propitiation, dinaakyat na naman siya maguli. Sa Roman Catholic, ganun yung nangyayari every Sunday. Inaalay si Kristo ng paulit-ulit. So He does not make new propitiation. He does not die again and again. Instead, He opens His portfolio and presents the evidence of His finished work before the judge, His Father. The crown of thorns. Ano itong mga ebidensya na to? The crown of thorns. The lashes on His back. The mocking soldiers. The agonies of the cross. And His final cry of victory. It is finished. Therefore, what He pleads on our behalf in heaven
is our ongoing effects of His own death. Not your death, but Christ's own death. Sabi ni Joel Beakey, Jesus stands before His Father, acknowledging the guilt and judgment that we deserve. Then He, in essence, show His pierced hands and feet, wounded side, and says, as it were, Father, I have paid the full price of their sin. These marks testify that I have suffered the wrath and judgment that your sin and my sin deserves. Can you imagine the picture? Nandoon si Kristo. Tapos tuwing tayo nagkakasala, yun yung mga sinasabi niya sa kanyang ama. Father, no. Look, this is what I paid for their sins. This is what I had done unto them. Look at my righteousness, Father. The righteousness I have is their righteousness also. And so para sa ating pangalawang punto, Christ is the solution to the serious problem of sin. Through His propitiation, the wrath of God against our sin has been removed, and the justice of God has been fully satisfied. Therefore, as we continue in our sanctification and still struggle with sin, we can be confident that we have an attorney, an advocate with the Father who pleads our case and intercedes for us on the basis of His finished work. Sa Tagalog po, si Kristo ang solusyon sa seryosong problema ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpawi niya sa galit at puot ng Diyos laban sa ating kasalanan. Ganap niyang nasiyahan ang katarungan ng Diyos. Kaya habang nagpapatuloy tayo sa ating paglakad sa kabanalan at nakikipaglaban pa rin sa kasalanan, maaari tayong magkaroon ng katiyakan na mayroong tumatayo para sa atin sa harapan ng Ama na nagtatanggol sa ating kaso at namamagitan para sa ating batay sa kanyang natapos na gawain sa krus. Para sa mga wala pa kay Kristo, dahil ikaw ay makasalanan, therefore ikaw, kaibigan, ay nasa ilalim ng galit at puot ng Diyos. Ang tanong para sa iyo, kaibigan, sino ang kayang magpawi ng galit at puot ng Diyos sa iyo? Nasabi ko kanina na kahit bayaran ni Kristo ang 99% ng iyong kasalanan, ngunit ititira niya yung 1%, again, one sin. Your one sin, single sin, na tinuturing mong maliit lang, is enough for you to damn you to hell. And so, sino ang magpapawi ng galit at puot ng Diyos sa iyo? Sino rin ang tatayo sa iyo upang ipagtanggol ang iyong kaso sa Diyos dahil ikaw ay guilty? Si Kristo na nag-ascend sa heaven, hindi mo attorney si Kristo doon. Ikaw yung nagiging attorney mo sa sarili mo dito sa lupa. Habang tinitignan mo ang iyong salamin na makasalanan. So ang sagot, kaibigan, ay wala. Wala kang advocate at wala ka ring tagapagtanggol sa langit. Wala ring tagapagpawi ng galit at puot ng Diyos sa iyo. Hindi mo kayang saluhin ang galit at puot ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Kaya huwag mong paabutin na ang araw ng iyong pagtatapos ng buhay. Habang ikaw ay nakakarinig pa, nakakakita, nakakapag-isip, naway i-consider mo itong panawagan namin sa iyo ngayong umaga. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Humble yourself. Magtiwala ka kay Kristo. Nakasama ka doon sa pinag-alayan ng kanyang buhay upang makatakas ka sa galit at puot ng Diyos sa iyo. Isipin mo, si Kristo namatay. Paano ba ako maliligtas? Huwag mo na i-rationalize. Isipin mo yung ginawa ni Kristo sa krus at isipin mo na kasama ka doon sa pamamagitan ng pananampalataya. Gawin mo ito, kaibigan.
baka bukas, o baka mamaya, ay huli na ang lahat para sa iyo. Para naman sa atin, mga mananampalataya, ang pagiging advocate ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan or comfort. Binanggit ko kanina sa unang punto na ang kasalanan ay nagdudulot ng misery and despair. Marahil dumating tayo or na-experience natin, dumating tayo sa punto ng ating buhay na inakala natin na tayo ay napakalakas na sa pananampalataya. Ngunit dumating ang mabigat na probidensya ng Diyos at nahulog tayo sa pagkakasala. Naranasan niyo na ba yun? At sa pagkakataong iyon, nahihirapan tayong bumangon. You may take this figuratively, pero parang may nagtatalo sa iyong konsensya. Figuratively, parang may bumubulong sa iyong isipan. Nawala na, hindi ka na makakabangon. Tignan mo ang ginawa mo. Paulit-ulit ka na lang nagkakasala. Matapos ang lahat ng natutunan mo, alam mo yan, doctrines of grace, covenant theology, at lahat ng mga matataas na theological studies. Pero bumagsak ka na naman. Hindi ka na kailanman tatanggapin ng Diyos. And so all of the accusations of the enemy, of Satan and his minions, ay maririnig mo sa iyong mga boses. Mga kapatid, just in case lang, no, na dumating ito sa atin or sa punto na maranasan natin ito, huwag nating kalilimutan, again, that we have Christ as our advocate. Kung ang Diyos Ama ay hindi na tayo hahatulan, all the more na walang kayang gawin ng ating mga kaaway, si Satanas at ang kanyang minions, upang akusahan tayo sa ating downfall. We can get back up because of the Holy Spirit. And we can always get back up because Christ is interceding for us. Christ is our advocate. Let me quote a hymn that beautifully captures Christ's ministry as our advocate. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt I have within, upward I look and see Christ in there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on Christ and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great, unchangeable I am, the King of glory and of grace. United unto himself, one with himself, I cannot die, because my soul is purchased by his blood, and my life is hid on Christ on high, with Christ our Savior and our God. That's the perfect picture of Christ as our advocate. How wonderful it is that despite of the heaviness of sin, despite of the heaviness of the commandment na sinasabi ni John sa atin na do not sin, it becomes light because we have an advocate. We are united unto himself. He purchased us by his blood. We are hidden in Christ. He is our Savior and our God.
Gusto ko na sana i-end doon. Pero nais ko lamang bigyan ng encouragement and challenge ang bawat isa sa atin. Nais ko lang bigyan ng emphasis ang scope ng intention ng propitiation ni Kristo. Sabi ni John, He is the propitiation of our sins, not for ours only, but for the sins of the whole world. It speaks about the cosmic effect of the salvific propitiating grace of Christ. Ibig sabihin, elect from every nation, tongue, tribe, and land. Kasama na rin dito yung complete reversal and effects ng sin sa physical na mundong ito. There will come a time that the heavenly temple will unite with the physical earth. Dahil unti-unti nang tinutupad or natupad na at unti-unti pang tinutupad ang panalangin ni Kristo na Thy will be done on earth as it is in heaven. So, mga kapatid, bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito, tayo na magkakasama ngayon sa herb ay sumusunod sa utos ng Great Commission. What was the Great Commission? Go and disciple the nation, to preach the gospel and disciple the nations. At sinisimulan natin ito sa ating munting komunidad dito sa Imus. Mga kapatid, importanteng maibalik tayo sa realidad na ginagawa natin. Although, masaya tayo, no? Sa ginagawa natin, sa biyaya ng Diyos na nagpapalakas sa atin. But again, the reminder of John is that do not be complacent when you treat your sin. Because we are doing an extraordinary work. Therefore, extraordinary din ang kapangyarihan na magsusustain sa atin upang maisagawa ito. Ngunit ito rin yung comfort. Kung totoo na napawi na ang galit at puot ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, at kung totoo na ang kanyang layunin ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong mundo, then we can be confident in the mission that Christ has given us sa maliit na komunidad na ito. Hindi tayo nangangaral sa sarili nating lakas. Hindi tayo umaasa sa ating sariling karunungan or strategy. Umaasa tayo kay Kristo na mayroong otoridad sa lahat, sa langit at sa lupa. At kung ang mga bansa ay Kanya, kung ang mga tao ay Kanya, at kung ang Ebanghelyo ay Kanyang kapangyarihan para sa pagliligtas, then makakaasa tayo, sasamahan niya tayo sa extraordinary work nito. Kaya ang hamon sa atin ay maging handa tayo, maging matatag at huwag panghinaan ng loob. Sapagkat ang Kristo na namatay para sa mga makasalanan ay siya ring Kristo na ngayon nakaupo sa kanyang trono bilang ating advocate. At kung tayo man ay madapa along the way sa extraordinary work na ito because of our differences and our remaining sins, tiyak na makakabangon tayo. Again, babalik pa rin tayo kay Kristo. Tayo po ay manalangin.